Posible nga kaya na i-trade ng San Miguel Beer itong si Vic Manuel dito sa Converge Fiber Excess. At ang magiging kapalit nitong si Vic Manuel ay isang second round pick lang. Ibig sabihin walang player na mawawala sa Converge kapag nakuha nila itong si Vic Manuel. Kaya naman ito gagawin ng San Miguel Beer dahil ayon dito sa mga insiders ay parang sa pakiramdam ng SMB ay sa kanila lilipat itong si Troy Rosario kapag nag-expire na yung kontrata nito sa Blackwater Bossing. At kung hindi man nila makuha itong si Troy Rosario, pwede naman nilang kunin itong si William Navarro mula dito sa Northport Batangier na kahit si Jeron Teng ang kapalit. So bakit nila ibibigay itong si Vic Manuel dito sa Converge Fiber Excess? Well, ang balita natin mukhang ang Converge ay interesado na kumuha ng mga veteran players. Nakita kasi ng Converge na malaki na itulong nitong si Alex Cabagnot dito sa kanilang lineup nung siya ay ginagamit nila. Kaya kung makukuha rin nila ito si Vic Manuel, mukhang makatutulong din yan doon sa mga rookies. Tandaan natin maraming mga rookies na papasok dito sa Converge Fiber Excess. Si Justin Baltasar, si Ben Phillips, itong si Pau Havillonar, pati na itong si Credo. Kaya ibig sabihin yan, mas maganda kung meron silang mga veterano. Ngayon, kung second round pick lang naman ang ibibigay ng Converge, pwede na yan para sa SMB. At ang Converge, hindi naman malulugi dyan. Dahil marami naman silang mga draft picks na darating pang mga season. Kaya sa tingin ko, pwede itong ganitong klaseng trade para sa SMB at sa Converge. Tandaan natin, itong si Troy Rosario, hindi pa mag-expire ang contract niyan until after nitong Governor's Cup. Kaya ibig niya sabihin, kung magkakatrade ng San Miguel at Converge, ito ay mangyayari pagkatapos nitong Governor's Cup. At kung si Manuel mapunta sa Converge, baka malamang dyan ay at least magkaroon siya ng playing time. Binuhos ng Barangay Ginebra yung frustration nila dito sa Phoenix Fuel Masters at tinalo dito sa kanilang game kagabi. At dahil dyan, pasok na sa quarterfinals itong Barangay Ginebra. Ibig din niya sabihin, sinabi nga ni Coach Tim ko, nakabawi sila kahit papaano dito sa pagkatalo sa San Miguel Beer. At ang importante dyan, nasa running pa rin ng Barangay Ginebra dito sa pagiging number 1 seed dito sa kanilang grupo. Although medyo nakadepende na yan syempre dito sa quotient system. At aminado naman si Coach Tim, dihado Ginebra dyan dahil nga ang laki ng pagkatalo nila dito sa San Miguel. Sa ngayon, ang makikita natin dito, itong Barangay Ginebra ay pwede pang gumawa ng mga trade para mapalakas yung lineup nila bago magsimula itong playoffs. Pero pwede rin na kumuha sila ng big man naman o kaya mula dito sa free agency para temporarily ang magamit nila. For example, itong si Yusuf Taha, pwede nilang magamit yan na big man para dito pandagdag sa kanilang lineup habang hindi pa nakare-recover itong si Isaac Akgo. Naglaro na si Taha dito sa Barangay Ginebra, so makatutulong yan. Ang isa pang pwede nilang kunin na small forward naman para pandagdag dito, pang backup kay Scottie Thompson ay itong si Taylor Brown na naglaro dito sa Converge Fiber Excess. Kaya ibig sabihin maraming mga players na pwedeng makuha ang Barangay Ginebra dito sa free agency na makatutulong sa kanilang lineup. Hindi ibig sabihin dito, kapag kumuha sila ng mga ganitong players, kahit short contract lang ang ibigay nila. Katulad dito kay David Morel, one conference lang. Tinignan nila kung mag-workout. Kung hindi maging fit sa sistema, after one conference, papakawalan na nila, walang nawala sa Ginebra. So, pwedeng ganyan din ang gawin nila dito kay Yusuf Taha, kay Taylor Brown, Frankie Johnson, at sa iba pang mga players dito. Kaya sa tingin ko yan ang pwedeng gawin ng Barangay Ginebra habang meron silang mga injury problems. Ang Terra Firma Jeep ngayon ay posibleng matapos ang conference na ito nang walang naipapanalo kahit isang game. Isa na naman niyang napakasamang record para sa isang team na kilalang kilala na sa pagiging talunan. Wala talagang ibang word na pwedeng gamitin dito sa Terra Firma Jeep ngayon. Alam natin na dinaranas nila maraming injury mula si Wamit Yongson at si Christian Stan Hardinger. Pero hindi yan talaga ang dahilan kung bakit sila natatalo. Alam nating lahat na kaya nagkasunod-sunod ang talo nitong Terra Firma dahil nga pinamigay nila yung mga players na nagdala sa kanila dito sa quarterfinals nung huling conference. Si Isaac Akgo, itong si Stephen Holt, and of course alam natin na wala na rin itong si Happy Gomez de Leaño. Pinabayaan nila na magpunta sa abroad. At of course alam din natin na yung iba pa nilang mga players ay nagkaroon din ng mga injury o trade na
Pati yung first round draft pick nila na pwede nilang nagamit sana pangkuha dito kay RJ Abarrientos, binigay sa Barangay Ginebra. At yung kinuha nila si Mark Nono, hindi naman nila mapapirma ng kontrata dahil ayaw i-release nung MPBL team niya. So, iyan ngayon ang nakikita natin na problema dito. Nitong, sabihin na natin na Terra Firma Jeep talaga, ay isa doon sa mga teams na sabi nga nila ay dapat nang alisin dito sa PBA. Pero wala tayong magagawa dyan dahil talagang mukhang yan ang sabihin natin nandyan talaga. Ay hindi yan papayagan daw ng SMC na mawala dahil malaki pakinabang nila. So in the meantime, habang nandyan ang Terra Firma, ano kaya ang pwede nilang gawin? Well, pwede silang gumawa ng mga trades para kumuha ng ibang mas mahusay na player at pinaka-importante, huwag nilang pakawalan yung kanilang first round draft pick. Ngayon, kung patuloy na pamimigay nila yan, walang mangyayari talaga dito sa Terra Firma. So in the end, kahit sinong ilagay mong coach dyan, paliwala din. Dahil kung yung sistema ng management hindi magbabago, kulelat pa rin yan. Hanggang sa ngayon, itong Northport Batang Pier ay wala pang nababalita kung sino ang ipapalit nilang import para dito kay Venky Joyce na nagkaroon nga ng injury. Medyo importante ito para sa Northport. Obviously, unang-una, naging dikit yung labanan para sa playoff slot dahil tinalo ng Converge itong Meralco. So, ang Northport, kapag sila ay natalo sa susunod nilang game, delikado na sila ang malaglag. Kaya sa ngayon, kailangan pag-isipang mabuti ng Northport Management kung sino makukuha nilang import. Alam natin na mahirap humanap ng import ngayon. Itong Converge, magaling yung nakuha nila si Jalen Jones. Kaya sa tingin ng karamihan, medyo okay kahit na wala itong si Scottie Hobson. Pero para dito sa Converge hanggang sa ngayon, ay wala pa silang nakukuha. At yan ang dahilan kung ba't medyo delikado ang lagay nila ngayon. Kailangan din natin i-consider syempre na itong Converge 5, itong Northport Batang Pier, marami din yung mga kailangan pang i-handle na issues pagdating dito din sa mga local players nila. Dahil, ayon nga dito sa mga statisticians, si Arvin Tolentino ay mahigit 40 minutes ang nilalaro bawat game. At sobrang haba na niyan. Parang wala na nakukuhang contribution to sa ibang players. Kaya kailangan medyo ayusin ni Bonitan yung rotation niya. Pero ang pinaka-importante dito ay makakuha sila ng bagong import. Dahil iyan talaga ang kinakailangan ngayon ng sabihin na natin na itong Northport Batang Pier ay fighting for playoff survival na. Iyan ang importante para sa kanila ngayon. Masasabi rin natin na itong Northport Batang Pier ay kaya namang mag-content talaga. Pero kailangan yung import na makuha nila. Yung estilo ng laro ay katulad nitong kay Venky Joyce. Dahil parang yan talaga ang fit dito sa sistema ni Coach Bonitan. Kaya abangan natin kung sino ang kukuning import nitong Northport Batang Pier na magagamit nila kaagad-agad dahil talagang very important na yung susunod nilang game. Shoutout kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon family, pinabati din natin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Andrea, Alexis at Mitch Bagares, si Lolito Kakayon, Jervin Chris, Michael D., Alicia Garcia, Katsakino Dukusin, Juan Solegue, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.